nagsiyang pamuhay ng sustainable pagtungkol kang pamuhay pinapakarugon sa atong mga pangangailangan nang hindi sinisira ang ating planeta. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga pagpili na mga kabuti para sa atin at makakabuti para sa mundo. Isipin natin ang isang mundo kung sa tinamit natin ang mga resources ng maingat, binabawasan ng basura at namumuhay ng naayon sa kalikasan. Ito ang tunay na kahulugan ng sustainable living. Ang sustainable living ay hindi lamang tungkol sa kapaligiran, ito ay tungkol din sa mga tao. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga komunidad kung saan ang bawat isa ay may access sa malinis na hangin, tubig at pagkain. Kapag namumuhay tayo ng sustainable, tayo ay namumuhunan sa mas malusog at mas patas na kinabukasan para sa lahat. Our paggawas ng advisor ay isan po na sustainable living. Ang bawat produktong ginagamit Paris ay mayroong life cycle whereas sa paglikha nito hanggang sa pagtatapon nito. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng ating pagkonsumo at pag-reuse at pag-recycle niyong brain, pwedeng retain ang wentong flight ng ating basura. Ang ito simpleng pagkain ko sa buong pang araw-araw na gawain ay wasto gain ng malaking pagmayo. Para sa yung pamlit ng mga produktong may kaunting packaging, magdala ng reusable bags at containers at mag-compost ng mga tirang pagkain sa pamamagitan ng pagyakap sa isang lifestyle na hindi gaanong maaksaya. Aktibo tayong nakakatulong sa isang mas malusog na planeta. Viewers, para sa paggawa at pagkonsumo kaya ng pagkain ay malaking epekto sa kapaligiran. Yung industrial na agrikultura, umasa sa mga chemical na pataba at pestisidyo ay maaring makasira sa lupa at makalason sa mga pinagkukunan ng tubig. Ang mga sustainable na kasanayan sa pagkain ay nag-aalok ng mas mahusay na paraan. Ang pagtatanim ng sarili nating pagkain kahit sa maliit na sukat ay nag-uugnay sa atin sa pinagmumulan ng ating kabuhayan at binabawasan ang ating pag-aasa sa industrial na agrikultura. Ang pagsuporta sa lokal na pamilihan, yung mga magsasaka at pagpili ng mga organikong produkto ay iba pang mga paraan upang gawing mas sustainable ang ating mga dieta. Yung ating pag-search ng fossil fuels ay ang pangunahing dahilan ng pagbabago ng klima. Ang paglipat sa malinis at renewable na mga mapagkukunan ng enerhiya ay mahalaga para sa isang sustainable na kinabukasan. Ang solar, wind at hydropower ay nag-aalok ng mga mabubuhay na alternatibo sa mga fossil fuels. Maraming nasbawasan ang magandang carbon footprint sa pamamagitan ng paggawa yung mga malay na pagpili tungkol sa atong pagkonsumo ng enerhiya, pag-install ng mga solar panel sa ating mga tahanan, paggamit ng mga energy efficient na appliances at pagpili ng pampublikong transportasyon o pagbibisikleta ay pawang mga hakbang sa tamang direksyon. Seksyon primal, magkaroon ng pakaran, by PRL players di sustainable na tradisyon, mga lobot ng maraming siglo, maraming kultura sa buong mundo ang namuhay ng naayon sa kalikasan, umaasa sa mga sustainable na kasanayan para sa kanilang kaligtasan. Ang mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay na ito ay nag-aalok ng mahalagang aral para sa
modernong lipunan. Mula sa mga pamamaraan sa agrikultura ng mga katutubong komunidad hanggang sa mga disenyo ng arkitektura na nagpapalaki ng natural na liwanag at ventilasyon. Ang nakaraan ay puno ng mga halimbawa ng sustainable living. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-aangkop sa mga kasanayang ito, makakahanap tayo ng inspirasyon para sa isang mas sustainable na kinabukasan. Section 6 ng Revolution na AI is magkong kakampi from sustainability. First is the benevolent artificial intelligence ang kaiba't ibang aspeto ng ating buhay mula sa paraan ng ating pakikipag-usap hanggang sa kung paano natin pinamamahalaan ang ating mga resources at its potential ng game changer sa ating pagtugis sa sustainability. Sa pamamagitan ng paggamit sa kapangyarihan ng AI, makakagawa tayo ng mas matalinong mga desisyon na makikinabang sa kapaligiran at lipunan. Kayang suriin ng AI ang napakaraming data upang matukoy ang mga pattern at i-optimize ang mga proseso na nagbibigay daan sa atin upang harapin ang mga komplikadong hamon sa kapaligiran ng mas epektibo na humahantong sa mga makabuluhang pagbawas sa basura at pagkonsumo ng resource. Nangangahulugan ito na ang mga industriya ay maaaring gumana ng mas mahusay, binabawasan ang kanilang carbon footprint at pinapanatili ang mga mahahalagang resources. Sa agrikultura, maaaring masubaybayan ng mga AI-powered system ang kalusugan ng pananim, i-optimize ang irigasyon at kahit na hulaan ang mga ani na tinitiyak na ang mga magsasaka ay makakagawa ng higit pa na mas kaunti na humahantong sa mas mataas na kahusayan at nabawasang epekto sa kapaligiran. Hindi lamang ito sinusuportahan ang seguridad sa pagkain, kundi nagtataguyod din ng mga sustainable na kasanayan sa pagsasaka. Maaring matutunan mga smart home system ang ating mga pattern sa pagkonsumo ng enerhiya at automatikong inaayos ang ilaw kapag init at paglamig upang mabawasan ang basura na ginagawang mas matipid sa enerhiya ng ating mga tahanan. At paglamig upang mabawasan ang basura. Hindi lamang ito nakakatipid ng pera, kundi binabawasan din ang pangkalahatang demand sa power grid. Ang AI ay hindi lamang isang pagsulong sa teknolohiya. Ito ay kumakatawan sa isang paradigm shift sa kasimusting papanaon tinutugunan ng sustainability. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan ng mga katulong sa aton na lumikha ng isang mas sustainable na kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng AI sa ating pang-araw-araw na buhay, makakabuo tayo ng isang mundo na hindi lamang mas matalino, kundi pati na rin mas luntian at mas matatag. Section 7 mo hindi sustainable ni ugly versus sustainable na pagpipilian iyong malayong pagkakaiba. May ating mga modernong pamumuhay ay komportable ay kadalasang salungat sa mga prinsipyo ng sustainability. Nasasanay na tayo sa mga single-use plastics, malayo ang paglalakbay, at isang kulturang throwaway na lumilikha ng napakaraming basura. Gayunpaman, para sa bawat hindi sustainable na ugali, mayroong sustainable na alternatibo. Maaari tayong pumili ng mga reusable na bote ng tubig. Kaysa sa mga single-use na plastic na bote, pumili ng mga staycation o eco-friendly na mga option sa paglalakbay at suportahan ang mga kumpanyang nakatuon sa ethical at sustainable na mga kasanayan. Sa pamamagitan ni pagawang pagpili
lumipat mula sa isang kultura, pagkonsumo patungo din sa isang kultura ng sustainability. Sectional paghirap sa pagbago yung turang kwentong sustainable living. Masunbang man ang individual, komunidad o magi ang buong lungsod ay yumayakap sa sustainable living at pinakita na posible ang ibang paraan ng pamumuhay. Ang mga pagsisikap ni ICAA Twin Walls Pagkapas yung carbon footprint kini tayo na rin sa tingawali sa likhayon mas malusog, mas matatag ng mga komunidad. Tulad sa urban farm na nagigan sa Luntiang Oasis yung mga concrete jungle kung saan ang mga sariwang ani ay itinatanim ng lokal at sustainable hanggang sa mga off-grid na komunidad na pinapagana ng renewable energy, ginagamit ang kapangyarihan ng araw at hangin upang mamuhay ng malaya. Maraming nakaka-inspire na mga halimbawa ng kung ano ang maaaring makamit. Ipinapakita ng mga inisyatibo na ito na ang sustainable living ay hindi lamang posible, kundi kapakipakinabang din para sa lahat ng kasangkot. Ang paglipat sa isang sustainable na kinabukasan ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng ating kalidad ng buhay. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpapahusay nito sa pamamagitan ng mga maingat na pagpili at makabagong solusyon. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga pagpipilian na makikinabang sa kapwa-tao at planeta na tinitiyak ang isang mas magandang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga totoong kwentong ito ay nagsisilbing mga simbolo ng mga pag-asa na naglalarawan sa positibong epekto ng mga sustainable na kasanayan. Pinapaalalahanan nila tayo na posible ang pagbabago at ang bawat individual ay may kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Sama-sama, makakalikha tayo ng isang mas stay arm nito pumayahan po year one TOI aim ertuan at chum wet ya para fokus tayo tong fokus fatas na mundo. Section siya is sustainable and kinabukasan. Ano itong natin responsibilidad ang kinabukasan ng ating planeta ay nakasalalay sa mga pagpilo ginagawa natin ngayon. Bawat maliit na aksyon, bawat maliit na desisyon ay nakakatulong sa isang mas malaking epekto. Yung pagyakap sa sustainable living ay hindi lamang isang option. Ito ay isang kinakailangan. Nangangahulugan ito ng pag-aampon ng mga kasanayan na nagbabawas sa ating carbon footprint at nagtataguyod ng kusen niyong kapalya. Ito ay yung kapalya na siya ay bayaan ng masilan na web na buhay at ang ating mga action ay may mga kahihinatnan. Ang walang pang-araw-araw na gawin mula sa pagkain kinakain natin hanggang sa enerhiyang kinukonsumo natin ay lahat ay may papel na ginagampanan. Ang paglipat sa isang sustainable na kinabukasan ay nangangailangan ng kolektibong pagsisikap. Ito ay isang paglalakbay na kinasasangkutan ng lahat mula sa mga individual hanggang sa buong komunidad. Ang mga pamahalaan, negosyo, ang mga individual ay lahat ay may papel na ginagampanan. Dapat suportahan ng mga patakaran ang mga sustainable na kasanayan at kailangang magbago. Yung isang mas liting kinabukasan sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbabahagi ng kaalaman at pagsuporta sa isa't isa, makakalikha tayo ng isang mundo kung saan kapwa ang mga tao at ang planeta ay umuunlad. Ang pagkikiptulungan ay susi sa pagtagumpayan sa mga hamong kinakaharap natin. Pwede nating maging
ang henerasyon na nagpapago ng takbo ng pagbabago ng klima at lumikha ng isang tunay na sustainable na kinabukasan para sa lahat. Ang kingong atomong pamana ay maaaring maging isa sa pag-asa, katatagan at positibong pagbabago